Yun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bagat magpatuloy sa ating topic, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po, pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng aking YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang mga kababayan. Tuloy na tayo kagad sa ating topic. Ito itong ulit kay TTG Leader Arnie Teves mga kababayan. Ano ba ang maging proseso mga kababayan sa pag-aresto nitong si Arnie Teves ngayong nakansila na nga yung passport nito? Ipinagutos na nga ng Manila RTC Branch 51 sa Department of Foreign Affairs na kansilahin na itong passport nitong si TTG Leader Arnie Teves mga kababayan. At ito na nga, inilahad na ng DFA kung ano ba yung proseso, paano ba nila arestuhin itong si Arnie Teves. Mas mapabilis ba yung pag-aresto o ganun pa rin mga kababayan? Matagal pa rin ang proseso, nagdidepende pa rin tayo sa ibang bansa. Yun ang mga kababayan, ang hirap pa. Pero hindi lang sa Timor-Leste ipapakalat itong kautusan na itong si Arnie Teves ay nakansila na nga ang passport nito. Kung hindi sa ibang bansa pa mga kababayan. Maganda ito para hindi na talaga makakalipat pa ng ibang bansa. Liliit na talaga ang mundo nitong si Arnie Teves mga kababayan. Hindi na ito makakagalaw pa. Maliban na lang siguro mga kababayan kung sasakay ito ng bangka, ng baruto. Kung anong nasa dagat mga kababayan, yung hindi kailangan ng passport. O baka lalangoy ito, o gagamit ba ito ng saranggula. Basta mga kababayan, liliit na talaga ang mundo nitong si Arnie Teves. Dahil nga ayon sa DFA, hindi lang sa Timor-Leste nila ipapaalam, kung hindi sa ibang bansa pa na itong si Arnie Teves nga ay kansilado na yung passport nito mga kababayan. Kaagad-agad daw gagawin ng DFA kung matanggap na nila yung kautusan mula sa korte na ipakansila o ikakansila na nga itong passport nitong si TTG Leader Arnie Teves mga kababayan. Ito na, wag na nating patagalin. Ano ba yung proseso para maaresto na itong si Arnie Teves? Ito mga kababayan, panoorin na natin ito. Agad magpapalabas ng Department Order ang Department of Foreign Affairs para sa kanselasyon ng pasaporte ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Oras na matanggap nito ang kautusan ng Manila Regional Trial Court Branch 51. Ipinaliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega ang gugulong na proseso. From the countries where he is in, na-cancel na yung passport, and then it's up to the host country whether they will consider him an illegal agent and arrested. Kung wala kang extradition tier 1, yung pwedeng i-arrest to lalo yung mga embassies namin. Pero that is the way na mag-consider silang illegal sa ibang bansa kung documented sila dahil hindi na valid yung passport nila. Sa Timor-Leste, huling na monitor ang kinaroroonan ni Teves. Pero ayon kay De Vega, magpapadala sila ng komunikasyon sa lahat ng embahada ng bansa. May payo naman si House Deputy Minority Leader at ACT Party List Congressman Franz Castro sa dating kasamahan sa Kamara. Dapat din siyang umuwi dito sa Pilipinas. At para rin on the other hand, para maklear niya rin yung sarili niya doon sa mga akusasyon. Sa ngalan ng iba pang biktima na nawagan sa Department of Justice ang byuda ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel Degamo na huwag mapagod sa kaso hanggang makamit nila ang hustisya. Yung amin lang talagang pinagdadasal na no amount of influence whatsoever can make them, lukewarm or cool in pursuing the justice for our loved ones. Nauna nang sinabi ng kampo ni Teves na gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para mabago o mabaliktad ang utos ng korte sa kanselasyon ng pasaporte ng dating kongresista. Yun ang mga kababayan, itong si Atty. Topacio ay gagawa talaga ito ng paraan mga kababayan. Noon pa naman ito, gumagawa ng paraan itong si Atty. Topacio. Pero laging palpak naman mga kababayan. Wala namang ipalalo ito sa mga sinasabi niya na kailangan naming apila. Umaapila ito mga kababayan. Nakailang apila na ito. Wala namang wala namang nabaliktad na desisyon ng korte. At ayon nga kay Idol Bintol po, ito si Atty. Topacio mga kababayan, ng abogado na napaka walang kwenta. Yun nga mga kababayan, itong si Mayor Janice Degamo ay talagang inamin naman niya na talagang nababagalan siya sa nangyari nga na pag-imbestiga o pag-aresto nitong si Arnie Teves. Halos isang taon na mga kababayan. Pero ayon nga sa kanya, dahil nga daw sa proseso ay ganun katagal mga kababayan. Pag mayaman ka, may proseso ka, may
may sinasabi nila na tawag nito mga kababayan, karapatang pangtao, pero pag mahirap yan mga kababayan, wala na. Matagal lang nakakulong yan. Imposible naman mga kababayan kung isa kang ordinaryong tao, kahit na sabihin pa nila na suspect ka pa lang, POI ka pa lang, ikukulong ka na. Wala nang sinasabi nilang due process na yan. Wala na yan. Marami na tayong mga nakikita na ganyan mga kababayan, ha. Pero pag mayaman ka, wala. Matagal mag-imbestiga kasi nga may mga sinasabi pa nga nila na karapatan ng bawat isang Pilipino. Pero sa mahirap wala yan mga kababayan. Katulad na lang nito ni Police Major Alan De Castro. Ano na ngayon mga kababayan? Ano nangyari na? Hinihintay na lang natin yung kaso iimbestigahan na ito sa Senado kasi nga itong si Idol Rapi Tulfo, Senador Rapi Tulfo ay naghain na ng resolusyon na imbestigahan na rin itong pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Hintayin na lang natin mga kababayan, kailan kaya makita natin ang pagmumukha nitong si Police Major Alan De Castro na papasok mga kababayan sa Senado. At doon nga, igisa ito ng mga senador. Yun ang mga kababayan, talagang itong pagkansila naman ng passport ni Arnie Teves, maraming natuwa. Pero nga nung nalaman natin na hindi pa rin pala agad-agad maaresto ito dahil wala tayong extradition treaty, naghihintay pa rin tayo ng ano ba yung maging desisyon ng Timor-Leste, ito ba ipapaaresto nila, ito ba ipa-deport nila itong si Arnie Teves, parang nakakalungkot pa rin mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout tayo ulit. Shoutout kay Ma'am Virgie Verhalidios ng Pulilan, Bulacan. Ma'am Virgie, nagtatanong si Ma'am Virgie kung anong oras yung live natin. Ma'am, hindi po ako nagla-live sa ngayon ma'am, kasi nga medyo busy tayo, puro upload lang itong ginagawa natin, puro reaction video. Yun ang shoutout na rin kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout kay Robert Tawadan ng Ilido, Palawan, kay Roberto Mabaling, shoutout kay Jojo Joso Jr., shoutout kay Gigi Palyon, at Palyon pala, Palyon. Shoutout na rin kay Abrasado Josephine, kay Virgie is Iduba, shout out kay Rosalie Blasi, shout out Idol, shout out Rosalie Blasi, shout out kay Yuli Hernandez, shout out kay Erlinda Stanton, shout out kay Cecilia Lidin, shout out na rin kay Lini Suliman, shout out kay Idisa Borby, shout out kay Mercy Villaruel, kay Erlinda Estremo, shout out Jericho at Anchiboy, shout out kay Mary Tion, shout out kay Delgado Anisha Idol, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out kay Joy Lana, shout out kay Rich Lack, shout out kay Lindias, kay Dusing Astelero, shout out sa iyo Idol, shout out kay BT Hitter, shout out kay Samuel Gilyada, at kay Kevin Roy Paga, Gaspar Rana. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.